Nako, breaking news, may matinding pasabog po dito si Atty. Rowena Guanzon, no? Tungkol dito sa pagkakawala di umano ng ating Pangulo, no? Ngayon, sabi niya natin, karapatan naman ng mga Pilipino na malaman, lalo na, no, na nasaan ang Pangulo. Ibig sabihin, hindi naman para porkit hinahanap mo, may gagawin ka ng, may sasabihin ka ng masama. Kaya mo hinahanap dahil may gusto kang, halimbawa, pwede mo siyang ipagdasal, pwede mo siyang malaman, o di ba, ganoon sa kamag-anak, pag may nakita yung kamag-anak na ospital, kinakamusta mo agad, kamusta si ante? Kamusta si si Tiwen? Kamusta? Kamusta si Tio? O, kamusta? Anong lagay niya? Okay naman, di ba? Yun wala pinagkaiba dito sa ating, sa nangyayari ngayon. Nasaan ang Pangulo? Okay lang ba siya? Di ba? Kasi nasa Constitution, ayon kay Atty. Rowena Guanzon. Pero eto, dito po ngayon sa post ng Bombo Radio, no? Totoo naman to, no? Hindi fake news to, ha? Iwas po tayo kasi ngayon sa fake news kasi ang kalaban ngayon, masyadong mandurugas, masyadong tuso, no? Kapag ikaw ay nagsabi ng katotohanan, pagkakamalang kang fake news. Pag ikaw naghanap ng katotohanan, hinahanap mo na, hindi ka nagsasabi, naghahanap ka ng katotohanan, pagkakamalang kang fake news. Biruin mo yan, di ba? Ganun na po ang laban ngayon. Kaya iwas na iwas po tayo dyan. Nagpulong ang mga opisyal ng Malacanang sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang 22 leader mula sa siyam na business groups at 25 executive na mga kumpanya ng langis upang bumuo ng mga hakbang sa magpaagan ang apekto ng krisis sa petrolyo. Layunin na nasabing dialogo na protektahan ang productivity ng bansa at pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin dulot ng pagtuloy na laban ng Middle East at pagitan ng Estados Unidos sa Israel at Iran. Sa nasabing pulong, kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na ang kasalukuyang inventaryo sa bansa ay sapat para sa average na 15 na araw. Binigyan din ni ES Recto na ngayon pinalakas ng gobyerno ang oil diplomacy upang matiyak na laging sapat ang nadaragdagang stock ng langis sa bansa. Biro mo, 50 days, napakaiksi niyan. Kumahog ka niyan. Lahat ng mga transportasyon sa gulay maaari maapektuhan pag ang langis po ay masyadong tumaas at nagkaroon ng konting krisis. Yan po ang magiging epekto niyan. Siyempre, ano ba ginagamit ngayon? Hindi naman karwahe, kundi mga sasakyan, di ba? Ngayon, dito po sa comment section, hindi ako, sabi sa comment section, Sir Mr. Batman, na pala ang new appointment president. Kumbaga, daman-dama ang pagiging presidente, ha ha ha. Piling presidente, totoo pala sinabi ni Madam Amy. Siya nagsabi niya, magbasa tayo ng komento dito. Nasaan ang Pangulo? Ito yung sinasabi natin. Nagtaka dito kasi sabi sa comment section, may bago na palang presidente si Recto. OIC na ba ngayon si Recto? Kumbaga parang acting president ba si Recto rito? Wala naman hindi naman nila sinasabi acting president si Recto rito. Pero yung buhos ng comment section, iisa ang kanilang tunog, di ba? Iisa ang kanilang tono. Nasaan si BBM? Nagpulong pa kayo ng old stock at tumaas sa Middle East, may gera. Nasaan ang Pangulo? Iisa ang tono nila. Acting president na ba ni? Di ba? Sabi ni John Press, sana po siya now. Wala lagi si BBM. Asa si BBM? Drawing na naman. Saan si BBM? Na-confine? Critical na ba? Sana naman. Nagbabasa tayo ng komento para pulsuhan natin, ika nga ang mga Vox Populi. Pulsuhan natin. Absent si Mr. President, hawak ko ang beat. Diba? Hoy, ba't si Recto nasaan si BBM? Dapat si BP ang nandyan. Ay grabe naman, denial pa more, health status ni BBM. Hindi ko alam kung may batas na kung nagkasakit ang Pangulo or nawala ang Pangulong pansamantala, ang OIC kagad ay Vice President. Hindi ko alam kung may batas na ganun. Hindi ko alam, baka ang batas naman ay Executive Secretary ang magiging mamumuno muna. No? Hindi natin alam. Yung mga marurunong sa batas dyan, tama ba na kapag ang presidente pansamantalang mawala or nagbaka o saan pumunta muna, Executive Secretary ba dapat ang manguna? Recto, walang pakiiyan sa mga mahihirap. Inuna nila ang bulsa nila. First lady na si Ate B. Lagi na lang pupulong, wala namang magagawa. Usapang nonsense. Hindi katiwa-tiwala itong Recto. Nasaan si ano? Yan. Sila ang naglolokohan. Nasaan si BBM? Tamo? Puro na lang meeting ang balita. Walang karapatan si Recto dyan.
Karekto, ikaw ang may kapakanan tax na yan. Buhay pa ba si BBM? Nasaan si BBM? Senator Amy, sabihin mo na ang totoo, please. Yan na. Ito na yung mga mahirap talaga. Alam mo, bala na kayo sa mga comment section mahumusga. Iisa ang tono nila. Natural. Kasi magtataka sila bakit si ES? Di ba, karapatan ng Pilipino malaman kung ano talaga nangyayari. Ito pa, kabila. Ayan ito yung kabila naman, nagpa-picture sila. Ganun din to. Ito yung pag-uusap na to. Yeah? Yan. Ganun pa rin to. Andiyan si ES Recto. Ang sabi sa komento naman sa kabilang, sa Billionaire News naman, nasaan ang head of government? Hindi may ito ba pag naganap yung taong bayan, magko-comment ka, wala kang pakialam, nasaan siya? Ha? Sasabihin mo ba sa kanya yun? Di ba nakaraan ganon? Yung mga bangag vloggers, sasabihin nila, ang pakialam mo, nagtatrabaho ang Pangulo sa Malacanang. Pero mo sagot yan. Hinahanap ng isang netizen, ang isang tao, na gusto niya malaman saan ang Pangulo. Wala namang masamang intensyon sa kanyang paghahanap. Pero mo sagutin nagtatrabaho sa Malacanang, wag mo hanapin. May ganun bang sagot? Hindi ganun ang sagot. Kung kayo marunong ang sagot dyan, dapat ay, hindi wala wala sa bagay, walang pakialam tong mga to Bagay, mga bangag vloggers lang to. Piling presidente si Batman, sabi dito sa comment. Meeting ng meeting, mas lalo tumaas ang presyo ng gas. Pusta, gagawa sila ng kagulat-gulat na balita like tataasan palalo ang BAT para ma-distract matao ang tunay na nangyayari. Nasaan niya pala ang Pangulong BBM? Di kayo affected kasi mayaman kayong lahat. Dito po kasi isa tono ng tao na saan talaga ang Pangulo. Walang masama na hanapin mo ang Pangulo sa gitna ng krisis. Tandaan niyo yan. Okay, pag walang krisis ngayon, okay, huwag mo hanapin. Nagtatrabaho lang. Tulad ng dati, di ba? Pag nawawala, hindi mo na masyadong hinahanap. Pero ngayon, sa gitna ng krisis at sa gitna ng patong-patong na fake news na kumakalat ngayon, ang tao gusto na masatisfy. Ang tao gusto mapatunayan na hindi sila fake news sa kanilang sinasabi. Gusto nila malaman na asan talaga ang Pangulo. Eto, pakinggan nyo si si Rowena Guanzon sa kanyang pahayag na kung bakit natin dapat hanapin ang Pangulo. Ito ba ay kagustuhan lang ng kung sino o eto ba dapat soplahin mo yung tao na naghahanap sa Pangulo na wag mo hanapin, wala kang pakialam. Tama ba yung sagot? Ang Pangulo tatrabaho, ganon ba? Hindi. Eto, pakinggan nyo ha. Sa kanya galing to ha. Sa kanya galing to. Dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan at dahil po yan diyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7 alive, alert, and aware. Kung may Presidente pa, siya na pala Presidente. Oo, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Wow, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Mag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang state of health dahil nasa konstitusyon yan. Tama. Gusto malaman ng tao kung ano talaga step, ano ba, sakit mo. Bubuti ka ba? Di ba? Maraming may gusto makaalam, lalo na siyempre, presidente ka, gusto malaman kung ano sakit mo. Baka tatanong mo, ano bang pakialam ng taong bayan? Bakit ba gusto malaman kung ano sakit ni BBM? Wala na tayong pakialam doon. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ho ganun yun. Hindi yung parang privacy ng isang netizen na sakit niya, tinatago niya. Hindi ganun. Ito po, public servant po to. Kung gusto mo ng privacy, hindi umalis ka bilang isang public official, di ba? Bilang isang gobyerno, umalis ka kung ayaw mo ng ganito. Kailangan to, nasa batas to, na ipaalam mo pag may sakit ka para fit to work ka. Kailangan ka ba bang mag-work dyan? Kasi ang ma-apekto ito, yung taxpayer, yung taong bayan. Kahit presidente ka man, empleyado ka ng gobyerno, mayor ka man, o councilor ka, barangay tanod ka, o chairman ka,
karapatan ng mamamayang constituent mo na malaman kung ano kalagayan ng health mo. 'Di ba? Ganun 'yun, 'di ba? Eh bakit kailangan malaman? Eh kailangan eh. Kasi nga para kung ikaw kaya mo ba pangasiwaan 'yan? Eh baka hindi na. Kasi kung hindi mo na kaya pangasiwaan 'yan, ang maapektuhan niyan hindi naman ikaw eh. Ang maapektuhan niyan pati taong bayan. 'Di ho ba? Tama mali. 'Di ba? Kailangan karapatan malaman ng Pilipino ano ba, nasaan na ba? 'Di ba? 'Yun. Ito information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, Yeah. he was under general anesthesia, nag-report sila to people. Yeah. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Diba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problema ito. At saka hindi kasi pwede combine na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo. Oo, diba? nang mahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naayon sa want the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan at dahil po yan dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente 24/7 alive, alert, and aware. So, Kasi dito naman, sabi naman dito ni Auntie Claire. Ito sabi ni Auntie Claire. Ayan sabi ni Auntie Claire. Dahil sa nararasan niyang diverticulitis, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng maaring mag-cause o mag-trigger ng pain. Yusek Claire Castro, April 7. Agahapon niya sinabi to. O, yan. Ibig sabihin, napaamin dito si Auntie Claire na tinanong ng reporter to eh. O, yan yun. Yan yung sakit niya. Yan yung official na sa kanya sinabi yan ha. Kanya yan. Kanila galing yan. Hindi sa atin yan. No? Kaso, abi ko nga, pag hindi ka nakain, konti lang kinakain mo, manghihina ka. Hindi sapat yung kakainin mong konti bilang sa trabaho mo ay napakarami. Dam mo. Okay lang kung paupo-upo ka lang eh. Nasa computer, nasa home or work from home ka lang eh. Konti lang kakainin mo para hindi ka masyado kumikilos. Pero kung talaga pala isip ka, bilang pinuno ka ng bansa, kailangan talaga heavy kumain ka. Masustansya kinakain mo. Kasi gugutumin ka. May vitamins ka pa dapat yan. Kaso kung konti lang kakainin mo dahil sa sakit trigger ng pain ng tiyan mo, ay hindi may iwasan mag-isip ng taong bayan na baka manghina siya. Diba? At kailangan, syempre, kapag nangyayari na to, mga bagay na to, kailangan malaman ng taong bayan kung ano na talaga ang kalagayan ng Pangulo. Tama, mali. Meron bang may masama doon? Fake news ba yun? Fake news ba yun? Yung taong bayan, alamin kung anong karamdaman ng Pangulo para masatisfy man sila kung anong kalagayan ng Pangulo. Di ba? Di ba? Dito tayo ulit. Informant substance, tapos magsasabihin na pa kayo, iakyan nyo na yan sa Senado para magtayal na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives.
Ayon Yeah. sa konstitusyon, bawal yan na magmi-mini trial kayo dyan. Dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ito na nga, pinatawag ng House panel ang mga dokumento sa Mary Grace Piatos at buwis si Sara Duterte. Uy, madaling-madali na itong mga hora. Yung iba sa kanyang congressman ha, grabe, madaling-madali na. Kasi alam nila malapit na si Sara eh. Madaling-madali na sila talaga, hindi na nila, parang wala na silang pakialam sa krisis ng oil. Tama, wala sila, yung mga tsuper nag-iiyakan na. Nakawawa naman kami, tulungan nyo kami, 300 na lang kikitain namin, isang araw, bro, take home nila, 300 na lang. Dati ang take home nila, 800, 900, kulang pa nga. Eh ngayon, 300 na lang. Saan mapupunta yun? Di ba? Hindi natin masisisi ang Pangulo o masisino man. Hindi natin masisisi ang sino man. Pero masisisi mo sila kung ang inaatupag impeachment ayaw tumulong sa krisis ng bansa. Gets nyo? Ikaan niya, bakit? Mas nauna yung impeachment kaysa krisis eh. Ano na tayo, nauna yung krisis. Oh, so ibig mo palang sabihin, hindi na asikasuhin tong krisis na to. Isabay nyo naman. Kaso nakapokus kayo sa impeachment eh. Di ba? Oh. Kaya dito, mga kababayan, makikita natin kung sino may malasakit. Nakikita nyo kung sino. Siguro, talagang madaling-madali na sila. Tapos nakita pa yata yung bus na may presidential, di ba? Tapos napabalita, parang may sundalo daw dun sa St. Luke's. Yun na, parang paranoid na sila. Madaling-madali sila. Si Sara, bilisan nyo! Si Sara na! Parang ganun eh. Alam mo kasi ang paranoid na tao, ito pag paranoid na ang tao, yung bagay na hindi nila kayang isipin na isip na nila. Oo. Yung bagay na konting kaluskos lang, akala nila manananggal, akala nila may tao sa bahay nila. Alam mo yun, paranoid na nga eh. Oo. Humuni lang yung butike, yun. Gumano lang yung butike, natatakot na sila. Di ba? Yan ang paranoid. Yeah? Paranoid na po. Bas ng Suprema ang House Committee on Justice upang kunin ang mga dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga papeles na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang questionableng tumanggap umano ng bayad. Sa utos na inilabas noong March 31, inatasan ng komite ang isang state auditor mula sa Commission on Audit na dumalo sa pagdinig sa April 14 at dalhin ang mga orihinal na dokumento tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Kabilang sa hinihing dokumento ang mga ebidensya ng pagbabayad sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequia, Cocoy Villamin at Irene Tan. Kinestyon ng ilang mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos dahil tila hango ito sa mga brand ng pagkain. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa kanilang record at walang birth marriage to death certificate. Siyempre. Kasama rin sa pinapasumpina ng komite ang mga dokumentong may hindi mabasang pangalan. Kulang ang detalye, walang pirma, walang petsa, o yaong tila imposible umanong naiproseso ang pagbabayad. Hiniling din ng ang mga record na may petsa sa panahong wala umanong confidential funds na maaaring ilabas ang Office of the Vice President. Saklaw ng subpoena ang mga transaksyon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula sa 2022 hanggang 2023. Kabilang dito ang mga cheque, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ng mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, mamabing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, mamabing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint nyo yan. Bakit? Itutuloy. Isasampilan nyo pa yan? Sabi nyo, sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient. Kasi kailangan pa isampina mo yung, salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magsasampina pa kayo? Iakyan nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon sa konstitusyon, bawal yan na magmi-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan
ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Kati, dun sa YouTube ko noon video sa Facebook, na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as mayroon namang patunay na citizens na correspond doon sa pangalan, sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to Kasi hindi na nila matatalo Wala na talaga, nagkukubog na nga sila Talaga, di ba pansin nyo sa balita? Tingnan nyo, iba na yung mga kilos nila, iba na yung mga pananalita nila, di ba? May halong galit, pang-aasar na talaga. Wala na talaga. Wala sa ayos. Habang si Sara tahimik lang. Dumadalaw sa mga lugar na nasalanta, na kailangan siya, iniimbita siya mag-speech, pinagkakaguluhan siya sa norte. Di ba? Doon sa norte, sa Ifugao, dumalo sa Ifugao nakaraan, pinagkaguluhan. Yun sila paranoid na. Wala sa katinuan ng pag-iisip. Ganon din yung mga kabila, yung mga bangag vloggers. Ganon din, paranoid na sila lahat. Hindi na alam kung anong gagawin nila. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kinakalaban nyo kasi mismo. Ito sabihin ko sa inyo Etong mga yung mga yan, kahit papaano makadiyos yan. Di ba? Si Senator Marcoleta kinakalaban nyo. Ayan. Yeah. Sabi niya kay Moises ganito kay Moises lahat ng kumalaban sa'yo, susumpain ko. Lahat na magpala sa'yo, pagpapalain ko. Ngayon, syempre, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala na may Diyos sila kasi kung may Diyos sila, biruin mo yung ginagawa nila sa reliyon ni Senator Marcoleta nilalait, pati sa KOJC, winawasak. Shipin mo, kung saan yung reliyon nyo, kahit papaano, yung kay KOJC, na yung mga tao nakakapakinig ng salita ng Diyos, tapos winawasak nyo, di ba? Winawasak nyo sa pamagitan ng hindi lang sa physical, sa salita rin, niyuyurakan nyo, kaya ang parusa, di ba? Nagkakandara pa kayo, nagkakandalito-lito kayo. Si Senator Marcoleta pa, binabasos nyo yung reliyon na inaaniban niya. Ayan, nagkasumpa-sumpa kayo ngayon. Di ba? Hintayin nyo ang sumpa na darating sa inyo. Di ba? Yan yung sumpa ng Biblia sa inyo na siyasabi ng Biblia na kung sino man ang maggalit sa'yo, susumpain ng Panginoon. Di ba? VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run. Hindi tatakbo yan. Maliban na lang kung dayain sa eleksyon. Hindi mananalo talaga. Sorry Martin Hindi ka mananalo talaga. Siguro bilang lang sa'yo yung mga boboto sa'yo. Siguro baka 1 milyon ka pa rin kahit paano. Pero hindi sasapat yun. President in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron akong may naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, Attorney Granson. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng nakalagay sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kaya era, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magpo-cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Congressman Rufus kaya what is the basis of this in the Salen? Sabi niya kay Attorney Congressman Ridon. Sabi niya well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, Ang bira naman, para naman hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isampina yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment yan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman
Hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi Yeah. naman pinapa-disqualify mo ang kalawang Pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan, kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isang pina daw nila yung salin. Nag-object na si Rufus, Congressman Rodrigue. Na-question rin pa yung gusto nilang isubpina na mag-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Hindi i-release nyo. Hindi kayo, ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga bagong paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. I-upgrade nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa May kalagitnaan crisis ng na. gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Kaya, Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayong may mga maleta dyan. Isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko. Na tayo, ang Pilipinas, ang high risk, kasama yung mga maliliit, na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. tinatanong mo kanina, Combing, kung magkano yung mga yung mga budget na nirelease nila for GAA. Ayan, the first approved budget natin nung under Marcos in 2023, it was 807.16 billion, over 3 times more than 251.64 billion in 2022. Grabe, ang laki ng talon. Alam mo, daming problema ng bansa. Baon na baon sa utang, tapos nagkakaproblema pa tayo ngayon. Itong krisis na sa oil, sumabay pa talaga. Di ba? Grabe. Itong problema na to, hindi kayang resolbahin ng kung sino man ang miminuno. Totoo yun. Aminin natin. Kahit palagay natin si Sara maupo. Ngayon, araw na to, maupo si Sara. Halimbawa, mapalitang bigla si hindi pa rin kaya eh. Tingin ko, hindi kaya resolbahin ni Sara eh. May magagawa kahit paano, pero sa kahirapan niya sa tindi ngayon, ang baon na baon. Ito kasi yung baon na baon tayo sa mga mali-malitang kinuha eh. Hindi lang ito. Sa na-previous natin, iba talaga eh. Wala eh. Wala, nagkabalas-malas ang Pilipinas eh. Totoo yung sinasabi ng Biblia na hindi ko sinasabi si BBM to Ang sabi, ang masamang namiminuno, siyempre kasama dyan ng mga mayor o senador, pinuno din yan eh. Bahala na kayo kung ano isipin nyo. Sabi sa Biblia, ang masamang namiminuno, ang bayan ay parang parang naapektuhan din. Apektado. Kumbaga nasusumpa. BBM, agad? Diba? Paldo agad, times 3. Oo, 800 kasi times 4. Halos 4, no? Funds, Oo. Yeah, tapos nung naman, 2024, it was 731.4 billion. Tapos nung 2025, medyo nahiya. It was 531.7 billion. Binawasan ng 200 something. Teka muna. Nagreklamo sa Executive Secretary Ralph Recto na deficit siya by 200 billion. Kaya ang program funds, tanggalin mo na lang yan at huwag mo igastos yan. Hindi okay na yung deficit mo. Yes. Para hindi ka natawagin ng mga tao, Batman. No, si Diba? Batman. By the way, tanggalin na po ng bat na yan. Yun ang pumukay ko. Si Batman. ang sagwa ng bansa kay si Batman. Ano na munang bat? Diba? Kasi Bahala na si Batman. again, okay lang yung bat sa mayayaman talaga, pero talagang ang sakit niyan pag bumibili kang gatas, Sakit Ay, talaga. hindi ka- Diri mo 12% pat. Ang laki nun. Sa 100, may 12% ilan? Plus 12 pesos. Ang laki ng 12 pesos na yun. Kung 3 dilatang tig-100 binili mo, di may 36 pesos na sayang. Kung halimbawa walang bat, di 100 lang yung dilata. O, di ba? Ginhawa eh. Malaki. Kaya yung PWD, malaking ginhawa sa restaurant eh. Di ba? Yung 20% na discount, laking bagay eh. Di ba? hindi ka naman PWD, hindi ka senior. Tsaka mahal ng gatas ng bata. Oo. Diba? Tsaka gamot, di ba? Oo. At Yun yung mga sakit. saka lahat may bat. Itong Pilipinas, ang pinakamataas ang bat. Tayo may pinakamataas na tax sa buong mundo. Oo. Tapos, isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko. Na tayo, ang Pilipinas, ang
high risk, kasama yung mga maliliit, na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. Yes. Kaya yan po ang program funds na yan. Wag na pong gastusin yan para hindi na magproblema si Executive Secretary Recto sa kanyang deficit. At mungkahi ko po, ay tanggalin na muna yung VAT na yan this year. Yan, maliban dun sa no income tax for those earning below 1 million and the government employees. Kaya, mga kababayan, maging mapagsuri po tayo na hindi naman umakyat ang ating kita, ang inyong kita, lalo na ngayon kung kayo ay nasa transportation sector, pero ang mga bilhin ay napakataas. Pumunta ako kati sa isang baking shop. Okay. Alam mo, mayroon akong imagination na fantasy na kunyari, marunong ako mag-bake ng cake. Yan. So, Fantasy talaga. pupunta ako doon kasi ang daming colors. Parang ako bata, nakikita ko daming colors. Daming colors. Ang to? saya. Yan, mga balloons, mga cupcake. Ano, yan. Pumasok ako doon. Hindi kasi hilig mong magganyan sa mga kids, Kasi di gusto ba? ko namimigay akong cupcake. Oo. Sabi ko sa tao, ano namang presyo na tumaas? Kakataas lang. Sabi niya, harina po, flour. Oh my gosh. Oh. Necessity yan, ha? Oo, flour, baking soda, Yes. flour, Baking flour. baking flour. Diba? All-purpose. Ayun, all-purpose. Ay, lahat, umakyat na po yan. Hindi pa umaakyat ang kalamay, ang sugar. Yan naman, lugi naman kami sa inyo kaming taga-Negros Occidental. Oo. Inataas niyo yung flour, yung aming sugar, di naman timataas. That's smuggling pa kayo dyan. Ano naman ang Yan ang laban? gusto ko sa bunganga ni Tony Guanzon prangka talaga no? Okay, maraming salamat po sa inyo, no? Ito, bilang panghuli para patas tayo. Ito, yung mga bangag vloggers, pati mga loyalista, di kayang gawin to. Na patawarin si Duterte at ipanalangin. Ito kami, Ito kami, hindi kami DDS, pero kasama mga DDS na nanonood dito. Kung ano man ang sakit ni Junior na sinasabing diverticulitis o ano man, ipinapanalangin namin na sana gumaling. Na sana bumuti ang kalagayan ng Pangulo. Para sa krisis na to, sama-sama tayo makatulong. Ito, kinikredit ko sa lahat ng DDS na kami, bilang ang sama ng ginante kay Pangulong Duterte, pero ito kami, hindi ako DDS, pero nakikinig ang mga DDS, gumaganti kami sa inyo ngayon ng panalangin para mapabuti ang bansang Pilipinas. At anuman ang maging sakit ni BBM sa hindi siya makakain, sabi ni Auntie Claire, o mild man yan, sana pagalingin siya ng Panginoon sa kanyang karamdaman. At mapabuti, maiba ang kanyang isipan, bumaliktad para dito sa bayan natin na kung saan mapaganda niya to, mapangasiwaan niya pa bilang isang Pangulo. Yan yan, narinig niyo yan sa amin. Sana ganun din kayo, kaso hindi nyo kayang gawin yun. Sabi nga natin, walang Diyos yung mga yan Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Paalam sa inyong lahat.